Magandang araw ho sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kababayan mula Luzon, Visayas at saka Mindanao. Ngayong araw ho, October 7, 2024, kumpirmadong hindi tatakbong senador si former President Rodrigo Roa Duterte. Ito ay isang either good news or bad news. Unahin na lang natin yung bad news para yung katapusan is good news, alright? So, unang-una, isa itong bad news, lalong-lalo na sa mga supporter ni Pangulong Duterte na sana tatakbo siya ng isang national position sa Senate. Kasi mag-i-elect ho tayo, bubuto ho tayo ng 12 senators para sa midterm elections. Kaso, nadesisyonan ng former president na hindi siya tatakbo bilang senador kundi sa isang local elections doon sa Davao City bilang babalik so siyang bilang mayor. Now, that's the bad news there. Now, the good news again is, kung mababasa niyo lahat ng mga komento dyan sa social media, maraming mga Davaoenyo ang natutuwa sa pagbabalik sa local politics ng kanilang former mayor at saka former president na rin na si Duterte. Now, the other good news is, para naman sa mga tumatakbong senador right now, ito ay isang good news dahil ho, si former President Rodrigo Duterte is nasa top 10 ho yan sa mga survey sa senatorial slate, no, sa mga senators. So ngayon, those who are, below 10, meron ho silang tsansa because there will be no Duterte who will be running for senators. So confirm na ho yan. So kung magkaganon, it's a good news para doon sa mga top 10 below, top 10 to 15 sa mga surveys dahil pwede sila makapasok without the Dutertes. So yun ho ang good news. Ang makakatambal ho ni Pangulong Duterte bilang Vice Mayor ay ang kanyang anak na si Basti Duterte, the current mayor ng Davao City. On one hand, yung makakalaban ho, according to right now, no, ang makakalaban ho ni former president ay yung isang obispo ng isang simbahan dyan sa Davao at nag-resign na din si former Congressman CEC Chair Carlo Nograles, no? Taga Davao din yun. Nag-resign kasi para atang tatakbo itong mayor ng Davao City. So it will be Duterte Nograles again, of course with the independent na isang obispo ng isang simbahan dyan sa Davao City. So, ikaw kabayan, sa desisyon ni former President Rodrigo Duterte na sasabak ulit sa politika, is it a good news ba or bad news na babalik siya sa politika? Is it a good news ba or bad news na yung tatakbuhan niya is pagkamayor at saka hindi pagkasenador? Ano sa tingin ninyo kabayan? Is it good news or bad news? Write your comment below. Magandang araw sa lahat.